Hello mga kabosing at welcome back sa panibagong episode ni Peter. Narito na ang episode 110. Sa pagpapatuloy ng kabanata, matapos mahawakan ni Nathaniel si Tadeo, malamig nitong ipinaalala ang isang mahalagang bagay. Ayon sa pananaw ni Nathaniel, ang pagkawala ng tensyon sa mga kalamnan ay hindi palaging nangangahulugan na sumusuko na ang isang tao. Sa ilang sitwasyon, maaari rin itong maging palatandaan na nananatili siyang kalmado at ganap na kontrolado ang sitwasyon. Sa kanyang pagsusuri, ang tunay na laban ay hindi lamang tungkol sa lakas o bilis. Mahalaga rin ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng matinding presyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya itinuring na senyales ng pagkatalo ang pagkapagod ng katawan. Mula sa pananaw ng laban, malinaw na nagsisimula ng magbago ang takbo ng kanilang engkwentro. Sa unang bahagi ng labanan, si Tadeo lamang ang halos malayang nakakapagpakawala ng mga pag-atake dahil sa kanyang pambihirang bilis. Ngunit matapos siyang mahawakan ni Nathaniel, nagsimulang mabalanse ang sitwasyon. Ipinakita rin ng tagpong ito kung gaano kalaki ang kumpiyansa ni Nathaniel sa kanyang sariling kakayahan. Sa kabila ng bilis at peligro na dala ni Tadeo, nananatili siyang kalmado at determinado na ipakita na kaya niyang baguhin ang direksyon ng laban anumang oras. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawa, lalong nagiging malinaw na ang kanilang sagupaan ay hindi lamang labanan ng lakas at bilis, kundi pati na rin ng karanasan, disiplina, at kakayahang magbasa ng sitwasyon sa gitna ng kaguluhan. Samantala, tila naiinip na si Tadeo sa mahabang paliwanag ng kanyang kalaban. Dahil dito, mabilis siyang naglunsad ng isang malakas na suntok na direktang tumungo sa mukha ni Nathaniel. Ngunit sa susunod na sandali, isang bagay ang ikinagulat niya. Sa halip na tamaan ng buo, nagawa ni Nathaniel na salagin ang pag-ataking iyon ng tila walang kahirap-hirap. Higit pa rito, wala ring makikitang malinaw na epekto sa kanyang katawan. Maging si Simon ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kadyo na maaaring hindi na ibubuhos ni Tadeo ang kanyang buong lakas dahil patuloy na kontrolado ni Nathaniel ang isa nitong braso. Habang sinusuri ang sitwasyon, may napansin ding kakaiba si Tadeo. Nang tingnan niya ang kanyang sarili, natuklasan niyang nakapwesto na pala ang kabilang kamay ni Nathaniel sa kanyang tiyan. At doon pa lamang niya lubos na naunawaan ang intensyon ng kanyang kalaban. Walang pag-aatubiling ipinakita ni Nathaniel na seryoso siya sa kanyang sinabi. Sa isang mabilis na galaw, inilunsad niya ang kanyang unang pag-atake at agad nitong napaatras si Tadeo. Hindi nagtagal, sinundan pa niya ito ng isa pang mas mabigat na pag-atake na lumikha ng napakalakas na impact sa paligid. Dahil hindi makawala ng maayos sa pagkakahawak ni Nathaniel, mas lalo pang naging mahirap para kay Tadeo na bawasan ang epekto ng mga sunod-sunod na atake. Sa puntong iyon, kapansin-pansin ang paghanga ni Simon at Kadyo sa ipinapakitang lakas ni Nathaniel. Subalit agad silang sinita ng nakatatandang Nathaniel. Para sa kanya, hindi dapat ituring na simpleng palabas ang labanan ng magkakampi o magkakilala. Sa kanyang pagtataya, kung muling tatamaan ng direkta si Tadeo ng isa pang ganitong pag-atake, maaaring maging napakaseryoso ng magiging resulta. Ngunit nanatiling kalmado si Simon. Sa kanyang pananaw, hindi basta-basta mapapatambo si Tadeo dahil alam niya kung gaano katatag ang kanyang pamangkin. At tila napatunayan nga iyon. Sa kabila ng natamong pinsala at matinding presyon, nagawa pa ring umiwas ni Tadeo sa kasunod na pag-atake ni Nathaniel. Bahagyang nagulat si Nathaniel sa pangyayaring iyon. Hindi niya inaasahang makakakilos pa ng ganoon ang kanyang kalaban habang nasa alang-inong posisyon. Gayunpaman, sa halip na mabaigo, lalo pa siyang naging determinado. Muli siyang sumugod at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok na may layuning tuluyang pigilan ang paggalaw ni Tadeo. Ngunit kahit sa ilalim ng matinding pressure, nagawa pa ring iwasan ni Tadeo ang bawat pag-ataking dumating sa kanya. Maging si Kadyo ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Para sa kanya, kahanga-hanga na nakakakilos pa rin si Tadeo ng ganoon kabila sa sitwasyong iyon. Samantala, may napansin namang kakaiba si Simon. Nagtaka siya kung bakit tila unti-unting nawawala ang balanse ni Nathaniel gayong siya naman ang agresibong umaatake. At doon niya napagtanto ang isang mahalagang detalye. Habang umiiwas si Tadeo sa bawat pag-atake, nagagawa rin pala nitong tamaan ang ilang sensitibong bahagi at kasukasuan ni Nathaniel nang halos hindi napapansin.
Sa pananaw ni Simon, iyon ay patunay kung gaano kapino at kaepektibo ang kontrol ni Tadeo sa bawat galaw. Maging si Nathaniel ay hindi agad namalayan kung kailan nangyari ang mga iyon. Sa kanyang isip, nakapagtatakang hindi niya naramdaman ang mga naturang pag-atake kahit isang beses. Pagkaraan nito, naghanda si Tadeo para sa isa pang pagkakataon. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang depensa ni Nathaniel at itinuring niya iyon bilang pinakamainam na sandali upang gumanti. Sa isang mabilis na galaw, matagumpay niyang naipadala ang isang malakas na sipa na tumama ng direkta sa target nito. Gayunpaman, matapos ang pag-ataking iyon, nagpahayag pa rin si Tadeo ng paghanga. Sa kanyang pagsusuri, tila nahulaan ni Nathaniel ang magiging direksyon ng kanyang galaw kahit ibinuhos na niya ang halos lahat ng lakas sa naturang pag-atake. Bilang tugon, inamin ni Nathaniel na bagamat kontrolado niya ang isang braso ni Tadeo, alam niyang hindi nito mapipigilan ang lahat ng posibleng galaw ng kanyang kalaban. Dahil dito, maaga pa lamang ay naghanda na siya ng sariling pag-iingat bilang pananggalang sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa kabuuan, ipinakita ng bahaging ito ng kwento na ang laban ay hindi lamang tungkol sa lakas o bilis. Habang patuloy na sinusubukan ni Nathaniel na kontrolin ang daloy ng engkwentro gamit ang kanyang kapangyarihan, ipinapakita naman ni Tadeo ang kahalagahan ng teknik, timing, at matinding kontrol sa katawan. Dahil dito, lalong naging hindi mahulaan kung sino ang tunay na magkakaroon ng kalamangan sa mga susunod na sandali ng kanilang laban. Sa puntong iyon, napagtanto ni Tadeo ang tunay na dahilan kung bakit mahigpit na hinawakan ni Nathaniel ang kanyang baywang. Sa kanyang pagsusuri, malinaw na layunin itong bawasan ang kakayahan niyang makabuo ng puwersa mula sa kanyang mga binti, na siyang mahalagang bahagi ng kanyang bilis at paggalaw. Samantala, bahagyang napabuntong hininga si Nathaniel. Sa kanyang pananaw, tila dumating na ang tamang oras upang tapusin ang laban. Bagamat aminado siyang nasisiyahan siya sa palitan nila ni Tadeo, naisip niyang hindi na maaaring magtagal pa ang sitwasyon. May iba pa siyang responsibilidad na kailangang asikasuhin at may mga taong umaasa sa kanyang tulong. Gayunpaman, naniniwala siyang dapat malinaw kung sino ang may kontrol sa laban na iyon. Dahil dito, nagpasya siyang gumawa ng isang huling hakbang upang makuha ang kalamangan bago tuluyang umatras. Sa sumunod na sandali, buong lakas niyang itinulak at inihagis si Tadeo palayo. Dahil sa tindi ng puwersang ginamit, mabilis na tumilapon si Tadeo at bumangga sa isang bahagi ng istruktura sa paligid. Ang impact ng pagbangga ay sapat upang magdulot ng malaking pinsala sa pader at mag-iwan ng malawak na siwang sa bahaging tinamaan. Nang makita iyon, hindi napigil ang magkomento ni Simon. Sa kanyang pananaw, tila sumobra na si Nathaniel sa kanyang ginawa, lalo na't ang orihinal na layunin ay bumili lamang ng oras at hindi ang ganap na duminahin ang laban. Pagkatapos noon, pansamantalang naging tahimik ang buong lugar. Unti-unting hamupa ang alikabok habang nakatutok ang lahat sa bahaging pinagbagsakan ni Tadeo. Mula sa pananaw ni Nathaniel, nakapanghihinayang na tila doon na magtatapos ang kanilang sagupaan. Sa kanyang isip, bihira siyang makatagpo ng isang kalabang kasing interesante at kasing husay ni Tadeo. Ngunit habang sinusuri niya ang paligid, may napansin siyang kakaiba. Bigla niyang natuklasan na wala na si Tadeo sa lugar kung saan ito dapat naruroon. Sa kabilang panig, hindi maitago ni G1 ang kanyang pagkabigla sa mga nangyari. Gayunpaman, nakahinga rin siya ng bahagya ng mapagtanto niyang hindi tuluyang napahamak si Tadeo sa sagupaan. Samantala, sina Simon at Kejo ay tila mas naging abala sa ibang usapin. Sa halip na pagtuunan ang natapos na engkwentro, nagsimula silang magpalitan ng opinyon kung sino kaya ang magkakaroon ng kalamangan kung ipinagpatuloy pa ang laban hanggang sa dulo. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita nito kung gaano kalapit ang antas ng dalawang mandirigma. Sa kabila ng magkaibang estilo ng pakikipaglaban, kapwa silang nagpakita ng kakayahang magbigay ng malaking hamon sa isa't isa. Hindi nagtagal, muling kinuha ni Nathaniel ang kanyang communication device at nakipag-ugnayan sa punong himpilan. Iniulat niya na natupad na niya ang kanyang layunin at nakapagbigay na siya ng sapat na oras para sa operasyon. Mula sa kabilang linya, agad na nagtanong si Simon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang pamangkin. Gayunpaman, diretsyong sinabi ni Nathaniel na wala siyang tiyak na sagot. Ipinaliwanag niyang hindi naman si Tadeo ang pangunahing pakay niya mula pa sa simula,
kaya hindi niya sinubaybayan ang susunod nitong galaw matapos ang kanilang paghaharap. Sa kabila nito, may isang bagay na malinaw sa kanyang isip. Sa kaibuturan ng kanyang damdamin, inamin niyang nais pa niyang muling makaharap si Tadeo sa hinaharap. Hindi dahil sa personal na alitan, kundi dahil nakita niya rito ang isang pambihirang kalaban na kayang itulak ang kanyang mga kakayahan hanggang sa pinakasukdulan. Sa kabuuan, ipinakita ng bahaging ito ng kwento na ang kanilang sagupaan ay hindi lamang simpleng palitan ng lakas at bilis. Isa rin itong banggaan ng karanasan, diskarte, at pananaw sa pakikipaglaban. At bagamat pansamantalang natapos ang kanilang engkwentro, malinaw na nag-iwan ito ng matinding impresyon sa magkabilang panig, na maaaring maging mahalagang pundasyon ng mga susunod pang kaganapan sa kwento.